May pagka-wild ang yaya ng batang lalaking ito ngunit hindi sa tamang paraan. Makikita natin si Cole na takot sa isang nurse na lalaki dahil may hawak itong pang-injection, at pagkatapos niya ma-injectionan ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Melanie, at ilang sandali ay sinundo na si Melanie ng kanyang ama, at pagkatapos ay dumating na ang tatlong mga batang mga bully. Itinulak ni Jeremy si Cole at pinagsabihan siya nito na isang weird at saka siya pinagtawanan. Pagkatapos ay dumating ang isang magandang babae na ang pangalan ay Bee at ipinagtanggol siya nito sa tatlong mga bully. Binalaan niya si Jeremy na wag nang aawayin ulit si Cole habang tinutusok niya ang gulong ng bisikleta nito, kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo ang mga batang pasaway. At si B pala ang kanyang yaya na isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Pagkatapos ay inihatid na siya nito at makikitang may gusto si Cole kay B. Sinabi ni B na kaya niya sinasamahan si Cole dahil binabayaran siya para gawin ito, pero sinabi ni B na masaya siya kapag kasama niya si Cole kaya't nang dahil dito ay namula si Cole. Pagkadating sa bahay ay sinabi ni B na magkita na lang tayo ulit bukas ng gabi dahil may plano palang umalis ang mga magulang ni Cole. Nang makita niya si Melanie sa kabilang bahay ay nagkawayan silang dalawa, hinanap niya ang kanyang ina at nakita niya ito sa silong ng kanilang bahay. Pagkatapos ay tinuruan siyang mag-drive ng kanyang ama at dahil natakot siya kaya't hindi na lang muna nila itinuloy. Kinabukasan sa bus ay sinabi ni Melanie kay Cole na sa palagay niya ay nagdadala ng mga lalaki si B kapag natutulog si Cole, kaya't sinabi niya sa kaibigan na hindi siya matutulog ng buong gabi para malaman kung totoo ang hinala ni Melanie. Kinahapunan ay inispayan niya si B at nakita niya na may kasama itong isang lalaki, kaya't nagselos si Cole hanggang sa tamaan siya ng isang bola sa ulo. At sa bahay ay nagmamadaling gumayak ang kanyang mga magulang para sa trip, pagkatapos ay dumating na ang kanyang yaya na si B, at ilang sandali ay umalis na ang kanyang mga magulang. Kinagabihan ay nagparty at nagsayaw sila ni B, at masaya din silang nag-swimming sa pool at pagkatapos ay nagluto sila ng pizza para sa kanilang dinner. At sa kanilang kwentuhan ay naramdaman ni Cole na may isang tao palang gusto siya at nakikinig sa kanya at iyon ay ang kanyang yaya. At pagkatapos ay nanood sila ng movie sa kanilang bakuran, ilang sandali ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Biniro siya ni B at sinabing may gusto ba siya kay Melanie ngunit hindi niya inamin ito. Oras na para matulog ngunit sinabi ni Cole na hindi pa siya inaantok, kaya't pinashot puno siya ni B upang makatulog siya kaagad. Ngunit nang kuhanin ni B ang kanyang alak ay itinapon ni Cole ang hawak niyang shot sa halaman, at pagbalik ni B ay nagkunwari siyang inubo at ininom ito, at sa kwarto ay nagkunwari din siyang pagod at nakatulog. Pagkatapos ay tinawagan niya si Melanie at pinag-usapan nila ang kanilang plano upang ispayan kung ano ang ginagawa ng kanyang yaya kapag natutulog siya sa itaas. Pumasok ulit si B sa kanyang kwarto at tinanong siya nito kung may kailangan pa ba siya. Sinabi ni Cole na nagpapasalamat siya kay B dahil naging mabait ito sa kanya at itinuring siya nito na isa siyang normal at hindi isang weird. Ngunit sinabi ni B sa kanya na gusto ko talaga ang isang weird. Pagkatapos ay umalis na si B at pagkaraan ng kalahating oras ay tumunog na ang doorbell. Sinabi ni Melanie na tingnan na niya si B kung ano ang ginagawa nito sa ibaba, kaya tahimik at dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at gumapang papunta sa hagdan upang makita kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nakita niya si B na kasama nito ang mga kaibigan nito nung high school, at ito ay sila Max, Allison, John, Sonia at Samuel, at sa grupo ay si Samuel ang kakaiba sa kanila, at inaya lang pala siya ni B kanina nung nasa mini-mart sila. Naglalaro sila ng isang game na Truth or Dare sa pamamagitan ng pag-ikot ng isang bote. Tumapat ang bote kay B kaya't nag-dare si Max sa kanya na halikan niya ang lahat doon. Una niyang hinalikan ng mabilis si Max sa labi, sumunod si Allison na hinalikan niya ng mapang-akit na halik kaya't nagulat ang lahat. At patuloy silang pinapanood ni Cole sa hagdan, hindi hinalikan ni B si John kaya't pinagtawanan nila ito, at hinalikan naman niya si Sonia sa noo. Pagkatapos ay nagpunta na ito kay Samuel ngunit tumanggi itong magpahalik kay B dahil ayaw niya nang may nakatingin dahil nahihiya siya. At sa wakas ay hinalikan na siya ni B ngunit bigla siyang binaunan nito ng 2 kutsilyo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi ni B na tinulungan mo kaming matupad ang isang mahalagang layunin, at sa hagdan ay talagang hindi makapaniwala si Cole sa kanyang nakita. Pagkatapos ay binuksan nila B ang isang malaking kahon upang kunin ang isang lumang libro na naglalaman ng mga salita na gagamitin nila para sa kanilang ritual. Sinabi ni B na kailangan na nilang mag-umpisa kaagad upang makapunta na sila sa itaas at makakuha ng dugo ng isang inosente. Kaya't nang marinig ito ni Cole ay halos hindi na siya makahinga ng dahil sa takot dahil alam niya na gagamitin din pala siya nila B bilang isang sakripisyo. Kaya't agad niyang tinawagan ang 911 at sinabi niya na may pinaslang sa kanilang bahay. At pagkatapos ay kinuha niya ang isang pocket knife bilang kanyang panlaban.
Pagkatapos ay narinig niya na papunta na sa kanyang kwarto sila B kaya't nagkunwari siyang natutulog, natakot siya ngunit tiniis niyang hindi gumalaw dahil baka mahalata siyang gising ng mga ito. Sinabi ni B na pinainom niya si Cole ng pampatulog kanina, at pagkatapos ay kinuhanan na siya ni Sonia ng dugo, ngunit bago umalis ay nakita ni B na nakabukas ang bintana sa kwarto, at pagkaalis ng mga ito ay inihagis na ni Cole ang isang kumot sa bintana, ngunit nang bababa na siya sa bintana ay nakita siya ni B na bigla siyang nawalan ng malay. At pagkatapos ay nagising na lang siya sa sala habang nakatali sa isang bangko at nasa harapan siya nila B. Pinakain siya ng kopi ni Sonia dahil ipinag-utos ni B. Sinabi ni B na kailangan namin ang dugo mo para sa isang project sa science, at tinanong din siya nito tungkol sa nakabukas na bintana at sa mga kumot. Sinabi ni Cole na gusto lang niyang tumakas upang makapagsigarilyo sa labas, ngunit hindi naniwala sa kanya ang mga ito. Habang nag-uusap sila ay makikitang pinuputol ni Cole ang tali sa kanyang kamay ng kanyang nakuhang pocket knife kanina, ngunit nakita naman siya sa salamin ng mga ito, at pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis kaya't nagpanik ang mga kasama ni B. Nagalit si B kaya't tinanong niya si Cole kung siya ba ang tumawag sa mga pulis at kung nakita niya ang nangyari kay Samuel, ngunit sumigaw ng tulong si Cole kaya't sinipa siya ni Max upang mapatahimik. At nang magpasukan na ang dalawang pulis ay biglang binalibag ni Max ng isang bakal na matulis ang mukha ng isang pulis, at bago ito mamatay ay aksidenteng nakalabit nito ang baril at tinamaan niya si Allison. Samantala ay nagmamakaawa naman si John na huwag siyang barilin ng isang pulis, ngunit bigla namang ginilitin ito ni B. Samantala ay nagrereklamo si Allison dahil tinamaan ang kanyang papaya, ngunit ayaw tumawag nila B ng ambulansya dahil mahuhuli lang sila. Habang nag-uusap-usap ang grupo ay biglang nakatakas si Cole. Nagtatakbo si Cole sa itaas habang hinahabol siya ni John. Itinulak siya ni Cole kaya't nadulas siya sa isang laro ang kotse kaya't nahulog siya at namatay. Dahil namatay ang isa nilang kasamahan kaya't mas lalong nagalit sila B kay Cole. Nagtatakbo si Cole sa kanyang kwarto at bumaba sa pamamagitan ng kumot, ngunit inabutan siya ni Max at hinila nito ang kinakapitan niyang kumot, ngunit bumitaw na lang si Cole upang hindi siya makuha ni Max. Nagawa niyang makatakbo sa garahe at makapagtago sa ilalim ng isang kotse habang hinahanap siya ni Max, at naghanap siya ng kanyang mga magagamit bilang kanyang sandata. Nakakita siya ng isang paputok at nakaisip siya ng isang plano, at pumasok siya sa silong ng kanilang bahay na nilagyan ng mga mousetrap ng kanyang ina para sa mga gagamba. Hinanap din siya ni Sonia sa silong, samantala ay nagtalukbong naman si Cole ng isang kumot at hindi gumalaw. Hinipo ni Sonia ang isang malaking gagamba na gumapang sa ibabaw ng pinagtatagwang kumot ni Cole, at pagkahipo ay umalis na si Sonia, ngunit pinitik ni Cole ang malaking gagamba kaya't nahuli siya ni Sonia at binalikan siya ulit nito. Sinindihan ni Cole ang paputok at itinutok niya ito kay Sonia ngunit dumaplis naman ang paputok, at pagkatapos ay naipit ng mga mousetrap ang kamay ni Sonia kaya't nagawang makalabas ni Cole. Nakulong si Sonia sa silong at pagkatapos ay inisprayan siya ni Cole ng bug spray kaya't nang dahil dito ay sumabog ang silong ng dahil sa paputok. Hinabol siya ni Max sa labas ngunit nagawa niyang masipa ito sa itlog kaya't sobrang nasaktan ito, ngunit tumayo si Max at sinakal siya nito. Nang makarinig ng ingay ay sinabi ni Cole kay Max na binabalibag ng itlog ng bullying si Jeremy ang kanilang bahay. Binigyan siya ng pagkakataon ni Max na ipaglaban ang kanyang sarili sa bullying si Jeremy. Sinipa niya si Jeremy ngunit bitin naman ang kanyang sipa. Gumanti ng suntok si Jeremy kaya't bumagsak siya sa sahig. Sinabi ni Cole ang kanyang sitwasyon ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Jeremy at binasagan siya nito ng isang itlog sa kanyang ulo. Itinayo siya ni Max ngunit sinuntok niya ito kaya't hinabol siya ng galit na lalaki. Pumanik si Cole sa isang treehouse at nang papatayin na siya sa sakal ni Max ay nag-collapse ang treehouse dahil sa kalumaan nito, kaya't nang dahil dito ay nahulog si Max at nabigti sa lubid. Pagkatapos ay binaril siya ni B kaya't nagtatakbo siya sa bahay nila Melanie. Ipinaliwanag niya sa kaibigan ang kanyang sitwasyon. Dumating na si B sa bahay nila Melanie at hinanap niya sila Cole, ngunit nagawa nila Cole na makapagtago at makaiwas habang hinahanap sila ni B. Habang nagtatago sa isang kwarto ay humingi ng sorry si Cole kay Melanie dahil nadamay pa niya ito, at pagkatapos ay sinabi niya sa kaibigan na tumawag ng pulis, at bago umalis si Melanie ay hinalikan siya nito at nagngitian sila sa isa't isa sa kabila ng kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay bumalik na si Cole sa kanilang bahay at nakita niya si Allison na nagkukunwaring patay. Tiningnan niya ito kung humihinga pa at pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking libro, ngunit bigla siyang inatake ni Allison mula sa kanyang likuran, ngunit sinuntok niya ang tama nito sa papaya, kaya't lalong nagalit si Allison at nang sasaksakin na siya nito ay biglang pinasabog ni B ang ulo nito. Pagkatapos ay tinakot niya si B na susunugin niya ang libro na napakahalaga para kay B. Takot na nilapitan siya nang nag-aalalang si B. Inamin ni B na dati din siyang walang tiwala sa kanyang sarili at mahina din na katulad niya.
Hanggang sa nakipagdeal siya sa demonyo upang makuha niya ang kahit na anumang naisin niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga inosenteng mga tao, at ibinubuhos niya ang mga purong dugo ng mga ito sa sinaunang libro na iyon habang binibigkas niya ang mga salita, at mula noon ay naglalakbay na si B sa iba't ibang mga lugar upang manghuli ng mga batang lalaki na katulad ni Cole. Inaya niyang sumali si Cole sa kanyang kulto at palalabasin na lang nila sa mga pulis na inosente silang dalawa, ngunit tumanggi si Cole at sinunog nito ang ancient book, at pagkatapos ay nagtatakbo si Cole sa bahay nila Melanie at sinakyan niya ang kotse ng tatay ni Melanie at ibinangga niya ito kung saan nakapwesto si B, at nagkaroon sila ng madamdaming pagpapaalam ni B habang inaalala nila ang kanilang pagkakaibigan. Nakikipagkamay sa kanya si B bilang huling pamamaalam nito sa kanya, ngunit iniwanan na siya ni Cole at hinayaan siya nitong mamatay ng mag-isa. Pagkatapos ay dumating na ang mga pulis, bumbero at mga rescue operation, at nang dumating ang kanyang mga magulang ay sinabi niya sa mga ito na kahit kailan ay hindi na niya kailangan ng isang yaya, at sa huli ay inatake ni B ang isang bumbero na pumasok sa loob ng bahay nila Cole. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.